Malupit na eksena ang naabutan ng T3 sa Quezon City. Nasa pool ng aming kamera ang panduduro at pananapok ng isang lalaki sa isang traffic enforcer. Sino? Heto, panoorin nyo. Sa pagronda ng T3 sa lansangan itong nakaraang Sabado, isang eksena ang natutukan ng aming kamera sa may Barangay Old Palara intersection. Nang gagalaiti ang lalaking ito sa kaharap niyang traffic enforcer, dinuro-duro, inaampaan ng suntok at hinampas pa ng sombrero sa ulo. Si mamang traffic enforcer naman, hindi halos makapiyok sa tila action star na kausap. At bago patuluyang naawat ang lalaki, isang sapak ang dumapo sa mukha ng traffic enforcer. Magpapagawa po ako dito, sila naman, dumiretso silang gano'n. Tapos nung sinabihan ko siyang, bakit kayo dumiretso? Sabi ko gano'n, sila pa ang nagalit sa akin. Yun na, bumaba na sila, yun na, sinapak ako. Awag-awa ako, biruin mo, malaking sampal sa MMDA yun, naka-uniforme ako. MMDA, mayroon akong Pabros yata yung apelyido nun. Tapos nakatatak, MMDA, babaan ng motorista at kasampalin. Abay, hindi na iginalang ang uniforme ng MMDA traffic enforcer. Stop! Look and listen ka muna, bossing. May buwelta ang batas sa tulad mong barumpado at abusadong motorista. Ang MMDA na po ang magsasampa po ng kaso ng direct assault po yan. Kasi po, ito pong tao natin, he was in the performance of his duties po nung siya ay inatake nitong assailant po natin. At yan po ay hindi talaga dapat ginagawa yan. Dito po nagagalit ang T3 kapag yung isa pong tao na sa otoridad ginagawa ang trabaho niya, Tol Rafi, Tol Ben. Tama yung ginagawa niya at babastusin at abusuhin naman. Dyan ho kami galit. Anyway, Lalo pat naka-uniforme yun. naka-uniforme, hindi na lang iginalang yung institusyon. Kaya naman mga tol, yung panukala na yung nga lang, baka kasi pag inarmasan sila, sabi nga ni... Wag muna. Saan ka na yun? Medyo masalimut na issue yun. For the meantime, itong problema ni Manong na binastos talaga, hindi lang yung MMDA, pati yung pagkatao niya, nilait-lait. Hindi lang sinaktan, bully ang tawag doon. Ayun. Narito po sa aming studio, si Saturnino Fabros, ay yung traffic enforcer na nakita ho ninyo sa video kanina. Magandang hapon, Ginoong Fabros. Magandang hapon din po, sir. Okay, Ano ba? sandali lang, para medyo mapagaan yung kalooban ni Sir. Telegenic kayo, Sir. Kaya sa TV, bata kayo, gwapo. Bata ka pala sa doon, no? Kaya nga lang, medyo mas payat. Okay, sige po. Anyway, Bang Saturnino, ano ho ba nangyari? Ano ho bang ginawa ninyo na mali? Pakikwento, bago nangyari. Wala siyang ginawang mali. Bakit? What triggered? Ano nangyari? Ganito po, nung araw po na yon, nung August 11, 2012, nagtatraffic po ako doon sa may Capitol, Tandang Sora, Old Balara. Tapos po, nung nagpapago po ako doon, galing po ng Susuarige. Tapos, nung natapos po yung pagpago ko doon sa Susuarige, in-stop ko po. Dito naman po sa kabila ko pinago. Tapos po, diretso siya po. So, sa madaling sabi, stop siya, gumo siya. Gumo siya po. Tapos? Diretso. Tapos nilapitan ko po siya. Paglapit ko po, Sir, bakit naman po ganon ang ginawa nyo? In-stop ko kayo, dumiretso pa kayo, sabi kong ganon. Bumaba po, yun po, pinagsasampal na po ako. Yun na po, yung nangyari na po yun. Nakuha niyo po plate number? Nakuha po. Good. Nakuha natin, Tol Rafi, at na-research show natin ito. Ang nanakit sa kanya ay nakilala po namin si Robert Carabuena. Robert? Robert Carabuena. Nakausap pa natin siya, Tol Ben, sa telepono kanina. Ano sinasabi? Ng ating mga staff. Pero ayaw niya magpa-interview na live. Bakit daw? Ang balak niya raw ay magsampa na lang din ng kaso laban kay Ginoong Saturnino. Teka muna, babalik na rin pa niyang mundo. Samantalang may video, hindi nagsisinungaling yung video. Hoy, Roberto, makinig ka! Ay, MTRCB. MTRCB. Kasi may jet lag pa ako Ito palang si Mr. Carabuena ay executive pala ito ng isang tobacco company. Kaya nga, siguro baka na sobra ng nicotine yan. Pwede. Mare. Anyway, Mr. Carabuena, kung gusto po ninyong ibigay inyong panig bukas po ang T3.
tumawag lamang ho kayo. But anyway, for the meantime, nasa linya na ng telepono si Attorney Emerson Carlos, ang Assistant General Manager ng MMDA. Magandang hapon po, Attorney Carlos, sir. Magandang hapon po sa inyong lahat yan. Sir, alam niyo na siguro yung nangyari din po sa enforcer ninyo na nagtatrabaho lamang po, abay pinagsasapok ng isang motorista na siya na mga may kasalanan, attorney. At ang masama pa niya, attorney, siya pang may gana magdidemanda. Oo. Ito nga ho yung mga ayaw natin mangyari sa ating mga motorista, sa ating mga traffic enforcer dito sa daan. Hindi ho inirerespeto yung kanilang authority, lalo na ginagamit lang nila yung kanilang, naka-uniforme sila at nag-perform sila ng kanilang duties. At maraming salamat po sa programa nyo at nai-research nyo po kagad kung sino po ang may-ari ng sasakyan na ito na gumawa ng pag-direct assault laban sa ating si Patros. Ano pong, sir, ano pong gagawin ng MMDA ngayon? Anong tulong po ang inyong ibibigay dito sa pobreng si Mang Saturnino? Well, unang-una po, papailan po natin ng kaso itong assailant na ito. At ang complaining witness po dito, yung ating traffic enforcer, at sa lalo't madaling panahon, may istampa na itong kaso dito. Yung video po, ipapahiram namin sa inyo, sir, kasi matibay na ebidensya po ito. Wala pong cut dito, walang editing dito. Tama. Para malaking magamit. ebidensya po ang video na yan at malaking tulong po ito para sa ating MMDA. Attorney, itong video na ito nakikita ninyo, ito yung example lamang ng road rage. At may panukalang batas dyan na in fact, ito example na yan. Kawawa naman tong Si Mang Saturnino. parang may naalaala tuloy ako nito Oo, I mean, MTRCB. Cool ka lang, cool. Sa atin lamang ang nakakasama ng loob ng Tolben, Tol Rafi at Attorney Carlos, baka ika nga ay maging president ito. Yung gayahin ng mga ibang luko-luko, nagtatrabaho yung pobreng MMDA. Wala respeto. Tama yung ginagawa ng inyong tauhan at pagkatapos gaganong-ganunin lang, hindi na nahiya itong tao ito pagkalaki-laki pa ng katawan. Jesus Mario Joseph. Precisely po, kaya nga po gagawa kami ng karampatang aksyon at kakasuhan po namin talaga yan para hindi ho tularan ng ibang mga... Wala ba magagawang LTO dyan? Kaya nga po, sir, itong sinasabi, the full force of the law, dapat talagang ibuhos dito sa walang yang taong yan. Ay, kanselahin ang lisensya niyan. Sa LTO. Okay, dapat. Okay, kung Pwede ganun. po nating i-recommenda po yan sa LTO. Pwede siguro, sir, direct assault, Attorney Carlos, ang pwede isang rito. Tama nga po, as per Director Ibs Gonzales, direct assault nga po ang kakasuhan. Hindi lang direct assault, pwede pa po yung walang respeto sa otoridad. Di ba? Tama. Yung walang paggalang. Lahat-lahat na. Tama po yan. Sige, sir, basta importante, sir, babakapan niyo Meron po yung pa. bata niyo, sir. Pwede pa, isang kaso pa dyan. Ano? Sporting an ugly Face. attitude. Attitude. Okay. Basta importante, sir, babakapan niyo po, sir, ang inyong tao, sir, at kami rin po, sir, nasa likod po namin itong si Mr. Fabros, kung kinakailangan po, tulad niyan sa video, papahiram po namin, lahat-lahat po na pwedeng maitulong po namin, itutulong po namin, Attorney Carlos, sir. Opo, magipag-ugnayan po ako sa staff ninyo para po doon sa video na malaking ebidensya. Alright. Maraming salamat po, Attorney Emerson Carlos, ang Assistant General Manager ng MMDA. Well, wala pala. Anyway, Mang Saturnino, ganun na lamang siguro. Magsasampa naman pala yung MMDA ng kaso. Tutulungan ka. Tutulong din ang T3. Wala bang tumulong doon ng motorista man lang na umawat? Pagkalaki-laki ng tao, Colby. Tingnan mo si Mang Pabros, ito 120 pounds lang. Sana man lang Ay, yung nandoon lalaki ako nasa Kung 380. sana nandoon man lang ako, nagawa man lang siguro ako. MTRCB. Hindi, ibig sabihin, may nagawa ako, nagsalita ako doon. Yun lang naman. Tsaka, Ako rin. ay, meron na akong Ako rin. Hindi na. Huwag na tayo. Hindi na. Ilang araw na naman tayo mawala.